Hello there mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. By the way, ako po ay lubos na nagpapasalamat no, sa mga viewers po natin, mga subscribers po natin na hindi po bumibitaw, no? At tinatangkilik po ang ating mga videos. Marami pong salamat at harinawa, no? Sa ating mga videos ay may napupulot at may natutunan din kayo. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? O sa mga baguhan pa lang po, no? Hindi pa po nakapag-subscribe, pwede po makisuyo, no? Pakiclick lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode, no? At for all you know, yung ating pong napag-usapan dito ay meron pong relevance, no? Hindi lamang sa inyo, it could be sa inyong kaibigan, kamag-anak, kapitbahay o kakilala. Kaya napakamahalaga po na ma-share po natin, no, ang ating mga videos, no? Upang sa ganun din po matulungan po ninyo ako at mapalawig pa ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal informasyon o kalaman, no, sa ating makbabayan saan man po kayo o sila naroroon. Okay? Maraming salamat. Alright, bago tayo magpatuloy, no, ay sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no, ito po muli sa Atty. Raely Wong ng Batas Pinoy. Ito po ay ang ating pong channel, isa pong legal and public service program ng inyong lingkod at in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat. Ang ating pong tatalakayin ngayon, no, sa episode nito ay may kinalaman po, no, sa sulat po sa atin ni Aurora, no, Montino. Okay? So, ito pong ah, tanong niya ay karaniwan po itong issue pagdating po lang sa partihan po ng mana, no, na lalo na kung ang lupa naman ay napakaliit, no. Let's say sa sulat sa atin ay mayroon daw silang 100 square meters. Ngayon po ay sila po ay 10 magkakapatid. Okay? Kung 10 sila magkakapatid, dalawa na daw po ang namayapa na. So, 8 na lang. Kung hatiin po nila, kung pagbabasehan natin yung equal sharing o pro rata sharing na formula na sang-ayon sa ating batas, mukhang hindi po practical, no? Na paano hatiin yung 100 square meters, no? Sa 10 nilang magkapatid, no? At wala na yung dalawa, that means 8 sila. So, ito po ngayon ang bigyan natin ng linaw, no? Kung ano po ang dapat o maaaring gawin. Kasi yung iba daw po ay gustong ibenta yung kanilang lupa na naman na yung iba naman daw po ay ayaw. So paano ano daw po ang kanilang gagawin? Okay? So marami na tayong videos, no, na tungkol sa usapang ito, pero siyempre bigyan po natin ang daan ng katanungan nito dahil maaari yung ibang mga videos po natin na nauna tungkol dito ay hindi po napanood. So hopefully ay itong video po nito ay mapapanood din nyo at masagot po natin may-share po natin, no, ang ating pinag-usapan sa mga hindi pa nakapanood ng mga videos po natin. Okay? So ito, bigyan natin ng daan, no, ang sulat niya sa atin. Sabi niya, attorney, paano kung 100 square meters lang po, no, ang kanilang area? At 10 na magkakapatid. Merong gustong ibenta, meron naman pong ayaw at saka may 2 kapatid ng pumanaw. Paano ba ang hatian? Okay, salamat. Okay, ganito yon. Kung 10 kayong magkakapatid, okay, ay dapat 10 rin ang inyong portion na hatian ninyo. Okay? Ngayon, sabi nyo, meron ng 2 namatay na kapatid. Well, kung meron silang 2 naiwan na may kapatid na namayapa na, syempre, yung kanilang parte o share po nila dun sa mana, by right of representation, ay mapupunta po yun sa kanilang mga naiwang o naulila nilang mga heirs, no, o kamag-anak. So, sino yung mga yun? Siyempre po yung mga anak nila at saka yung surviving spouse. Yun po ang magiging tagapagmana, no? In short, kung ang share halimbawa ay 1/10 ang bawat isa, 2 na yung nawala, yung kanilang 1/10, no, o parte, ay mapupunta doon sa kanilang pamilya na naiwan, no? Mga anak niya at surviving spouse. Okay?
So, yung halimbawa naman kung yung dalawang namayapa na ay wala namang asawa at anak, ay in this case 'no, ito'y mapupunta doon sa, mga buhay pang mga kapatid. So, yung 1/10 'no, dalawang 1/10 nito ay mapupunta doon sa 8 pang mga buhay pa na equal sharing sila doon sa 2/10 na yon, okay. Kaya kaya hindi maaaring, mayroong mababakante rito 'no, kasi mapupunta naman doon sa, mga surviving, siblings na maituturing ng mga collateral relatives. Okay lang 'yan kung naulitin nga natin kung yung mga namayapa na ay wala pong asawa at anak. Kasi kung meron pong asawa at anak, okay, siyempre ang compulsory heirs po nung namayapa na ay siyempre yung kanyang mga anak niya at saka yung surviving spouse, okay. So, maliwanag 'yon. Now, another aspect is paano yung hatian kasi hindi nga daw po practical na 'no, oo nga naman. Kung 100 square meters lang 'no, sa computation ko, eh kung halimbawa 8, kayong magkakapatid na naiwan, that means 12.5 square meters bawat isa. Ano naman ba ang maipatuyo ninyo na structure do'n sa 12.5 square meters? Siyempre 'pag ganyan, kailan hatiin ninyo 'yon, magkaroon kayo ng survey, magpa-subdivide kayo and also that yung 8 ay magkakaroon ng 12.5 bawat isa na square meters, 'no? So, it's not practical. So, ang gagawin ninyo is yung ibang kapatid 'no, na mayroong pera, ay puwedeng i-buy out ninyo yung inyong kapatid na gustong ibenta, okay. Kasi meron sa sulat mo ay merong gustong ibenta. So, ibenta. So, bilhin ninyo yung kanilang share, okay. So, upang sa gano'n lumaki din yung share ng inyong isa. So, magiging practical na kung halimbawa ay hatiin, mag-chop-chop yung 100 square meters, ay maaaring practical o viable na patayuan ng isang pintong, apartment o isang pintong, bahay yung namanan niyang lupa. So, kung 12.5 square meters halimbawa, ang isa, kung bibilhin niya yung isa pa, so mayroon siyang ngayong meron siyang 25 square meters ngayon, 'di ba, doon sa lupa. So, medyo okey na, practical na. Now, in the event na hindi kayo magkakasundo, na wag naman sana kasi ay walang choice 'no, na kundi ang sino man sa inyo, na maituturing ng mga co-owners ay may karapatan na ibenta ang kanyang share 'no, o mag-demand ng partition doon sa kanilang co-ownership. At siyempre kung hindi magkakasundo, ay pupunta na siya sa korte o sino man sa inyo ay pumunta sa korte to demand for partition, okay. At dito ay gano'n din naman ang magiging, pasya ng korte diyan kung anong sinasabi ng batas, siyempre yun din ang gagawin po ng korte. So, pinaka-the best niyan is, maging practical kayo, ay yun nga i-buy out na lang ninyo kung yung may gustong ibenta, bilhin ninyo, okay. Now, at the end of the day, kasi kung halimbawa yung buyer naman ay gustong bilhin yan, pero kung meron namang hindi nagkakasundo o kaya yung 100 square meters, ang matitira na lang ay kapiranggot, ay maaaring hindi rin ito bibilhin. So, it is the best, for the best interest sa inyo na to sit down and be practical upang sa gano'n ay maisakatuparan, at magamit ninyo ng husto ang, na property na ay pamana sa inyo ng inyong mga magulang, okay. So, I hope na bigyan natin ng katugunan ang, tanong sa atin ni Aurora. O bago po tayo, magtapos 'no, sa mga kapasok pa lang puwede po makisuyo sa inyo 'no, na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click po ang subscribe, shares, and like buttons po natin and of course yung notification bell upang sa gano'n 'pag meron po kayong, mga kaibigan, kakilala, kamag-anak o kapitbahay ninyo 'no, ay sila rin po ay may mapulot 'no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And lastly po 'no, kung puwede pong i-promote ko lang po yung ating libro 'no, kung interesado po kayo, you can have the screen 'no, paki-screenshot po 'no, and if you're interested, nando'n po yung, kanyang, website 'no, you can have access to this, kung books 'no, na ating pino-promote 'no, at magkaroon po kayo ng idea kung ano bang contents nito. But I would like
specifically suggest, no, na you have a copy of these books, no, particularly yung legal handbook, no, A Daily Companion for All. Ang libro pong ito contains the extract, no, of the laws that affects our life, no, dito sa ating lipunan, ano, magsimula po sa ating sarili, no, from the time na tayo ay pinanganak at nagkaroon tayo uh, ng ng pamilya rin, no. It has something to do with marami po 'yon tungkol sa marriage, family relations, support, no, at yung mana, no, pagpatitulo ng lupa, tax declaration certificate. In short, halos po lahat ng napag-usapan po natin, ano, dito po sa ating channel ay yung extract po nito ay nandyan po sa legal handbook. Okay? And then, another na libro po na gusto ko, suggest ko na po sa inyo, magkaroon kayo sa inyong bahay, no, sa inyong workplaces, ay ito pong handbook on the Bill of Rights. Ito po ay nandito po yung karapatan po natin sa ilalim ng saligang batas, no? Lalo na kung ang ating pamahalaan, no, exercise its inherent powers, no? Pag nag-exercise kasi po ang estado ng tinatawag nating inherent powers tulad ng police power, the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan ang property po natin ay pwede pong kunin ng pamahalaan, no, for public use and purpose, of course subject to just compensation. Of course, meron din namang situation na the property owners may not be entitled to just compensation. So, napakahalaga na meron po kayo dito sa inyong bahay o sa inyong workplaces, no, for inyong ready reference. Okay? Halimbawa na lang, no, sa issue ng arrest, no, kailan ba tayo pwedeng ma-arresto na walang warrant of arrest, no? O kailan ba tayo mag-search, no, o ma-confiscate yung ating mga properties, no, without a warrant of arrest or seizure, no? Search or seizure, pwede tayong mahalugog dyan, okay? Or kung tayo ay under custodial investigation ng law enforcement authorities, ano bang karapatan ng isang tao under arrest, no? O tinatawag nating warrantless arrest, no? So nandito po, so mas maganda, no, and mas makakabuti kung meron po kayong kopya po nito. Okay, maraming salamat. Of course, ito din pong ating ibang mga libro, no, yung labor laws po natin, no, at saka yung ating corporate law, annotated, at saka yung ating SIPRA, no, sa mga lawyers po natin, sa mga practitioners, ay napaka importante po na mayroon tayong mga libro ganito sa ating private libraries po natin, okay? Upang sa ganun, you could use these materials, no, for your immediate and ready reference, no, in our practice po, lalo na sa ating labor industrial relations, no, sa mga HR practitioners natin, of course, sa mga corporate law practitioners din, and of course, last but not the least, ito po ating SIPRA. O, panyero e panyeras, pag wala pa po kayong copy ng SIPRA, you can have your copies sa Central Books, no? They have branches in Quezon City, in Makati, Manila, and Mandaluyong, and also in Davao and in Cebu. Okay, you can order online, no? Kaya po paki-suggest, screenshots, no? And so that you can have, you can explore, no, these materials, no, later. Okay? So maraming salamat, no? And I hope to see you again sa sa next video po natin. Thank you for your time and God bless.